Magandang gabi, kaibigan. Ang mga kampo ng dilim, gaano man kabagsik ang kapangyarihan, ay mayroon ding kahinaan. Katulad ng tikbala. Sino mang karaniwang tao ang magkaroon ng pagkakataong mapasakamay ang puting buhok ng tikbalang ay magiging Panginoon ng kampo ng dilim. Anong lagim ang maaaring ihasik ng puting buhok ng tikbala? Narito ang mga pangalinis at balanibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang puting buhok ng tikbala. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Masyado ako naging abala kanina sa mga trabaho ko sa kusina. Ituloy ako sa pagtatapon ng basura. Sa labas ng gate pa naman ang drum ng basura. Haninghing ng kabayo? Wala naman kaming kabayong alaga dito Bakit may haninghing ng kabayo na nagmula sa likod ng puno sa di kalayuan? Ano to? Ano to lumabas sa likod ng puno? Isang maitim at mabalahibong malaking kabayo na nakatayo parang tao. Tikbala! Tikbala! Natapos sa aking babae. Nawalan siya ng malay. Tagay mo ito. Okay kayo mga pari ko Ano naman? Kahit alam nyo, tambay lang ako. Madalas, iayayan nyo pa rin ako kapag nag-iinuman kayo. Rudy! Kalaman ka namin! Oo. Diba? Makisado namin mahusay ka makisama. Kaya bakit nagkakasiyahan kami, kasama ka! Kaya mag-alala. Kapag nakarakit ako naman ang magpapainom sa inyo. Yun! Teka, sandali Yun! Hello, Melda. Hello, Rudy, nasan ka? Kainuman ko aking mga katropa. Bakit ka tumawag at bakit ka umiyak? Nawalan ako ng malay kanina. Ha? Kasi nakakita ako ng tikbalang dito sa bakuran ng bahay ng amo ko. Ano? Tikbalang? Oo, malaking kabayo na maitim at mabalahibo. Nakatayo na parang tao. Nung magkamali ako, wala na siya. Melda, hindi totoo ang tikbalang. Totoo! Maniwala ka sa akin! Wala na maging tayo nung sinungaling na ba ako sa'yo? Siguro, namalikmata ka lang. Pero Rudy... Matulog ka na, sige na. Kakasara pa ng inuman namin dito Saka na tayo mag-usap, okay? Melda, Sir Simeon, narinig ko may kausap ka sa cellphone mo. tinawagan ko po kasi yung boyfriend ko, sir. Kasi po, nakakita ko kanina na tikbalang sa labas nito bahay niyo. Pero ayaw po maniwala sa akin ng boyfriend ko. Sabi niya na malikmata lang daw po ako. Hindi raw po totoo yung tikbalang. Naniniwala ako sa iyo, Melda.
Sir Simeon? Totoo ang kampo ng dilim. Totoo ang tikbalang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ate Luz, hindi ako nagbibiro. Halata ko nga sa boses mo na hanggang ngayon parang natatakot ka pa rin, Imelda. Sino naman ang hindi matatakot sa nakita ko? Yung sinasabi mong tikbalang na nakita mo sa bakuran ng bahay namin kagabi? Totoo yun, Ate Luz. Kaya nga tumawag ako sa iyo dahil ikaw ang panganay na anak ng amo ko. Melda, bago ako napatira dito sa Maynila, matagal ako na malagi dyan sa malaki at lumang bahay namin sa probinsya. Diyan ako isinilang at nagdalaga. Umalis lang ako dyan na magkaroon ako ng sariling pamilya. At sa tagal ng pagtira ko dyan, wala akong nakitang gaya ng kinatatakutan mo. Kala ko pa naman, ate, paniniwalaan mo ko. Ang sinabi ka mo ng nobyo mo sa'yo, pinaniniwalaan ko. Namalikmata ka lang. Guni-guni mo lang yung sinasabi mo, tikbalang. Bakit sabi ni Sir Simeon, totoo yung kampo ng dilim? Naniwala ka naman sa papa ko. Eh mula nang yumao yung mama ko, mahigit 5 taon na nakakaraan, parang naging uliani na nga eh. Masyado nung naging sentimental. Ang gusto, lagi kaming pumasyal ng mga anak ko dyan sa malaking bahay namin. Eh, pareho kaming busy na busong kapatid ko sa kanya-kanyang trabaho namin dito sa Maynila. Ate Luz. Huwag mong takutin yung sarili mo, Melda. Kalimutan mo yung tikbalang na sinasabi mo. At baka sa takot mo doon, kahit kadalaga mong tao at bata pa, magkasakit ka ng nerbiyos. O, Papa, kumusta na po kayo? Los, magiging maayos ang lagay ko kung kapiling ko kayong mga anak ko. At hindi ganyan paminsan-minsan nyo lang ako tinatawagan at kinukumusta ng busong kapatid mo siglo. Hindi naman po maaaring pumisang kami ng pamilya ko sa inyo dyan sa probinsya. Narito po sa Maynila ang hanap buhay namin ng aking asawa. At saka dito po nag-aaral yung mga anak namin. Naiintindihan kita. Pero siglo, wala pa naman sa sariling pamilya. Madalas busy yung kapatid ko yun sa kanyang trabaho. Dadalawa na nga lang kayong mga anak ko, pareho pa kayong malayo sa akin. Uy, may kasama naman po kayo rin sa bahay, di ba? Oo, pero narito nga si Melda na kahit kasambahay lang natin, itinuring ko ng parang tunay kong kamag-anak. Parang kapamilya na rin ang turing niya sa inyo pa. Iba na rin kung kayong mga tunay kong kadugo ang kapiling ko. Lalo na yung bunsong kapatid mo, na ilang taon ko nang hindi nakikita. Sige ho. Yan yung kakausapin ko, siglo. Sabihin mo sa kanya, dito na siya tumira sa probinsya. Ay, nako, Papa, baka hindi po yung pumayag. Pero pakikiusapan ko po siya na dumalaw sa inyo. Dahil alam ko naman na sa aming magkapatid, siglo ang paborito niyong anak. Akala ko pa naman, Ate Luz, bakit bigla mong naisipan na street ako sa restaurant na ito eh? Iuobligahin mo lang pala akong dumalaw at papa sa probinsya. Hindi kita inuobliga, Glo. Pinapakiusapan kita. Hindi pwede yung sasabihin mo. Dahil sa trabaho mo. Hindi, dahil sa syota ako. Ha? Girlfriend mo? Alam mo namang pusong lalaki ako eh. Gusto lagi ng syota ako, madalas kami mag-date. Hindi mo ba maaaring isingit ang pagdalaw kay Papa kahit minsan man lang sa loob ng 1 buwan? Malabo yun.
Uy, di isama mo yung girlfriend mo sa pagdalo kay Papa. Sorry. Wala akong time para dumalo kay Papa. Alam mo naman, ikaw ang paboritong anak niya. Kaya miss na miss ka niya. Kaya nga hindi ko na siya tinatawagan eh. Para hindi niya ako mamiss. Naku naman, Glo. Ate Luz, huwag mo problemahin si Papa. Makakasanayan din niya na hindi tayo kasama. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Sir Simeon, ito na po yung kape niyo. Salamat, Melda. Sa tagal po ng paglilingkod ko sa inyo, ngayon na po kayo nagpatimpla ng kape sa akin. Malalim na po ang gabi, nandito pa kayo sa garden. May hinihintay kasi ako. Ang mga anak po ninyo? Hindi. Alam ko po, namimiss nyo na ang mga anak nyo eh. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin. Lalo na si Glo. Paborito nyo nga po pala yung bunsong anak nyo yun. Oo. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko siya makasama ko hanggang sa huling araw ko rito sa mundo. Ang problema po, parang nakalimutan na kayo ni Ate Glo. Ayaw nga niyang pumisan sa akin. Mahirap nyo naman po siyang pilitin na dito manirahan sa probinsya. Dahil may katigasan ng loob ng bunso nyo. Palibasa po, puso lalaki. Kaya parang lalaki ang damdamin, matigas. Mahirap pa kayo usapan. Kahit ayaw niya akong makasama, uuwi siya rito. Kung ayaw nga po niyang tumira dito eh. Uuwi rito si Glo sa ayaw niya sa gusto. Kaya meron akong hinihintay. Sino po bang hinihintay ninyo, Sir Simeon? Sino po? Ngayong nakapasok na sa loob ng bahay si Melda, gagawin ko na ang dapat kong gawin. Ilalabas ko na sa bulsa ko ang aking iniingatan. At ibababad ko na sa mainit na kape ang inilabas ko sa aking bulsa. Hindi magtatagal. Darating ng aking hinihintay. Natitiyak kung darating siya. Ito na siya. Ayan. Ano po ang aking may paglilingkod? Sikba lang. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Huwag mo pong ibabad sa mainit na tubig ang aking puting buhok. Oo, tigma lang. Ayan.
Inalis ko na sa pagkakababad sa mainit na kape ang iyong puting buhok. Ano pong aking may paglilingkod sa iyo? Buti dumating ka. Hindi maaaring hindi ako dumating. Pinahihirapan niyo ko sa ginawa niyong pagbabad ng puting buhok ko sa mainit na tubig. Ngayon kung hindi ka dumating, lalo kitang pahihirapan. Ano pong kailangan niyo sa akin? May iuutos ako sa iyo. Sabihin niyo. At kahit ano gagawin ko, susundin ko kayo. Dahil nasa inyong pag-iingat ang aking kailangan, ang aking puting buhok. Kung hindi ko nakita, hindi talaga ako maniniwala. Kung hindi ko pa naisip mo sumilip sa bintana matapos hindi sagutin ni Sir Simeon ang tanong ko sa kanya kanina, hindi ko pa malalaman ng kanyang hinihintay ay ang tigbalang. Ang halimaw na yun na napicturean ko sa cellphone ko. Masusunod mo ba ang iniuutos ko sa iyo? Opo. Napagtataka. Bakit hindi natatakot si Sir Simeon sa tigbalang? At bakit hindi siya ginagalaw ng halimaw na yun? Lumakad ka na. Opo. Alis na po ako. Upang sundin ang inyong utos. At bakit parang naamo sa aking amo ang tigbalang? Bakit? Melda, hindi ka panipaniwala mga sinasabi mo. Rudy, bago kita tinawagan, sinend ko sa cellphone mo yung picture ng tikbalang na napicturean ko nga kanina. Kaya nga hindi ako makapaniwala. Totoo pala na may tikbalang. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi natatakot sa kanya ang amo kong lalaki? At sabi mo, nauutusan ng amo mo ang halimaw? Oo! Parang alipin ng amo ko yung tikbalang. Eh, yan ang trabahuhin mo. Anong, Alamin mo kung bakit maamo sa yung amo ang tikbalang. bakit? Saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Basta't sundin mo ang iniuutos ko sa'yo. Rudy, Melda, sundin mo ko. Kung gusto mong makaalis ka sa pagiging kasambahay at ang pareho tayong yumaman. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Oh, ano yan? May sumira sa bintana ng nirerentahan ko apartment. Uy! Paano itong pumasok sa kwarto ko? Tigbalang! Tama ka. Isa kong tikbalang. Eh! Halika! Ah! Iwan mo ko! Bitiwan mo ko! Maligno! Bitiwan mo ko! Ngayong nawalan ka ng malay, kakargahin kita at dadalhin kita sa probinsya. Mabutit na tauhan ka naglo. Ah, Papa? Bakit? Bakit narito ka sa bahay natin sa probinsya? Oh, ano tatandaan ko? Nasa apartment ako sa Maynila. Pinasundo kita. Pinasundo niyo ako?
Dahil matagal ka nang hindi umuwi dito sa probinsya at matagal na akong nangungulila, nasasabik na makasama ka. Papa, huwag niyo sabihin, antipalang, Oo. Antik balang ang inutusan kong sumundo sa iyo sa Maynila. paanong nangyari yun? Paano ko nautusan ng tikbalang? Alipin ko siya. Ha? Ako ang kanyang Panginoon. Papa, Ngayong alam mong may alipin akong maligno dito, dito ka na mananatili sa probinsya Glo. Dahil hindi na ako papayag na umalis ka uli sa aking piling. Hindi na. Lo, nagdadrugs ka ba? Oh! Yo! Kailaman di ko naging piso yung bawal na gamot. Eh, bakit nagsasalita ka na imposibleng mangyari? Totoo yung sinabi ko sa'yo, Ate Luz. Kaya kita tinawagan. Na totoong nariyan ka ngayon sa lumang bahay natin sa probinsya? Oo. Dahil pinuntahan ka sa Maynila at dinala ka dyan sa probinsya ng isang tikbalang? O sige ha, para maniwala ka. I-open ko yung video nitong cellphone ko ha. Oh, ayan. Nakikita mo kung saan ako naroon? Ha? Totoo nga. Nariyan ka nga sa dating kwarto mo sa lumang bahay natin sa probinsya. Kasi nga pinasundo nga ako ni Papa doon sa alipin yung tikbalang. Pero, paano nagkaroon ng alipin na tikbalang si Papa? Mo! Di ko alam. Ang tiniyak sa akin ni Papa, hindi na daw ako makakaalis dito sa bahay natin. Dito na daw ako mananatili sa piling niya habang buhay. ano? Ano pa? May puting buhok? Ang tikwalang? Meron, Glo. Ha? Nag-iisa. At ang puting buhok ng tikbalang ang kanyang kahinaan. Yan ang napag-alaman ko sa isang ermitanyo. Kaya nagbayad ako ng malaking alaga sa isang tao para kunin ang puting buhok ng tikbalang at ibigay sa akin. Pakiusap po. Ayoko manatili dito sa probinsya. Anak kita. Paborito kong anak. Kaya ipinaalam ko sa iyo ang aking lihim. Pero dahil nalaman mo ang lihim ko, lalong hindi kita papayagang humiwalay pa sa akin. Oh, Dito ka na mamamalagi sa piling ko. oh. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero, Papa. Huwag kang tututol. Huwag kang magtatangkang tumakas kung ayaw mong matikman ang bagsik ng kapangyarihan ng tikbalang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Sige na, Rudy, umorder ka na ng gusto mo. Hindi na, Melda. Nasabi mo na sa akin ang gusto kong malaman. Kaya nakipagkita ako sa iyo sa restaurant na ito. Mabuti naman, naniwala ka sa akin. Bakit hindi ako maniniwala? Narinig mo ka mo sinabi ng amo mong lalaki sa kanyang bunsong anak na may iniingatan siyang puting buhok ng tikbalang. Kaya naging alipin ang halimaw na yun. Sa kapangyarihan nga raw ng tikbalang, nagawa niyang sunduin sa Maynila ang bunsong anak ni Sir Simeon. Pakikinabangan natin ang kapangyarihan ng halimaw na yun, Mel. Ha? Paano? Kapag naging alipin ko ang tikbalang,
Ang amo kong lalaking kinikilalang Panginoon ng Halimaw. Ako nang kikilalanin niyang Panginoon kapag napasa kamay ko ang kanyang puting buhok. Ha? Paano mapapasa kamay mo ang puting buhok ng tikbalang, Rudy? Paano? Grabe naman si Papa. Gusto niyang manatili ako dito sa probinsya. Kasama niya. Ngayong alam mong may alipin akong maligno, dito ka naman nanatili sa probinsya. Dahil hindi na ako papayag na umalis ka uli sa aking piling. Hindi na. Hindi ako papayag sa gusto niya mangyari. Kaya ngayong gabi, aalis ako dito sa malaking bahay. Babalik ako sa Maynila at magpapakalayo-layo na kami ng girlfriend ko. Para hindi na ako masundan at sa pilitang masundo uli ng tigbalang. Tamang-tama. Tahimik na tahimik ang paligid. Malamang, ihimbing na si Papa at ang kasambahay niya. Matapos akong lumabas sa kwarto ko, lalabas na din ako dito sa pinto sa harap ng bahay. Sasamantalahin ko ang kalaliman ng gabi para makatakas. Malapit na ako makalabas sa gate. Ayan. Ya. Oh. May gumalaw sa likod ng puno. Ay! Tigbalang! Saan ka pupunta? Ay, wag! Layuan mo ako, Halimaw! Hindi ka makatatakot Ikaw ba nga? Inikiwan mo ako! dahil sa pagtatangka mong tumakas. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kakalat kayo ito! Panginoon! Ang likod ko! Aray! Bakit mo kinakaladkad dito sa bakuran ng aking anak? Nagtangka po siyang tumakas, Panginoon. Bitiwan mo siya! Opo, Panginoon. Binitiwan ko po siya. Kung hindi pa ako nagising at lumabas na bahay, hindi ko pa makikita ang ginagawa mo sa aking anak. Ang utos niyo po sa akin, pantayan ko siya at parusahan kapag nagtangka siyang tumakas. Hindi ko sinabing patayin mo siya. Panginoon, Kung hindi kita pinatigil sa pagkaladkad sa anak ko, malamang napatay mo siya. hindi ko po papatayin ang inyong anak. Parurusahan ko lamang siya. Nakita mo na. At natikman ang bagsit ng kapangyarihan ng alipin kong maligno, Blo. Opo. Kapag nagtangka kang muling tumakas, baka mapatay ka na ng tikbalang. Hello, Ate Luz. Oh, Glo, iyak. Kaya kita tinawagan kasi ang kirot pa ng likod ko. Dahil sa pagkakaladkad sa akin ng tigbalang kagabi. Huwag ka na uli magtangka umalis dyan sa malaking bahay. Ayoko dito.
Kung may maligno nga na nagbabantay sa'yo, nakakahanip ang buhay mo. Hindi pwedeng hindi ako makapagkita sa girlfriend ko sa Maynila. Ang paggamot siya yung sugat at ang pagpapagaling mo ang intindihin mo. Ate, tulungan mo ako. Pero hindi ko alam kung paano ba kita matutulungan. Pumunta ka dito sa probinsya. Pakiusapan mo si Papa para pumayag siyang magbalik ako sa Maynila. Glo, marami ako inaasikaso sa trabaho ko, sa pamilya ko. Kahit isa o 2 araw ka lang dito. Pero Glo... Sige na, please. Sige, okay. Punta ako dyan sa probinsya. Sige, thank you. Pero, mapakiusapan mo kaya si Papa na payagang kang umalis dyan sa malaking bahay? Sikapin mo mapakiusapan siya. Naku, pakiramdam ko. Mamamatay ako rito. Mamamatay ka sa lungkot dahil napalayo ka sa girlfriend mo? Hindi! Mamamatay ako dahil sa takot sa tikbalang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Melda, huwag kang matakot. Mahirap yung pinagagawa mo sa akin, Rudy. Alam kong kayang-kaya mo yun. Kaya nga tumigil muna ako sa pagbibilyar para matawagan kita eh. Pero hindi ko kaya nakawin yung puting buhok ng tikbalang na iniingatan ng amo kong lalaki. Eh bakit hindi? Sabi mo, nakakapasok ka sa kanya kwarto. Oo, dahil nililinis ako doon. Oh, hanapin mo kung saan itinatago ng amo mong gurang ang puting buhok ng tikbalang. Mahirap akong maghalugmog sa kwarto ng amo ko. Baka mapagbintangan pa niya ako nagbabalak na nakawin siya. Pakulong pa niya ako. Kapag nakuha mong puting buhok ng tikbalang, pwede ka nang lumayas diyan. Pero, Rudy... Kung hindi mo magawa ang iniutos ko sa'yo, pwes, ako ang gagawa. Ano? Ikaw? Oo, ako. Ako nang magnanakaw sa iniingatan ng amo mong gurang na puting buhok ng tikbalang. Sir Simeon, eto na po yung pinahanda niyang merienda para sa inyo ni Ate Luz. Sige, Melda. Magbalik ka na sa trabaho mo sa kusina. Opo. Los, Opa, mabuti naman naisipan mong dalawin ako rito sa probinsya. Papa, hindi po ako magkakaila sa inyo. Tinawagan po ako ni Glo, kaya ako naparito. At nagkausap po kami Tungkol sa alipin kong tikbalang. sa pilitan niyo raw po ipinakuha ang kapatid ko sa inuupahan niyang apartment sa Maynila. Kasalanan niya. Natitiis niyang ilang taon o kahit habang buhay pa yata na hindi niya ako makita. Papa, nagpaplano naman po kami ni Glo na dumalaw sa inyo. Kapag hindi na ho kami masyadong abala sa kanya-kanyang trabaho namin. Kailan pa yun? Pagpatay na ako? Papa, nakasama niyo na po ng ilang araw si Glo. Dahil wala siyang pagpipilian, kundi manatili rito sa lumang bahay natin. Sa ayaw niya siya gusto. Payagan niyo na po siya magbalik sa Maynila, pa. Hindi. Baka mawalan po siya ng trabaho. Bakit maghahangad pa siya na magtrabaho? Kanino pa ba mapupunta lahat ng maiiwan kong mga ari-arian? Kundi sa inyo magkapatid. Papa, hindi po komportable si Glo na manatili rito sa probinsya. Kung gusto niyang umalis, malaya siya umalis. Pero ano po, Papa? kapag nagtangka siyang iwan ako, baka kung anong gawin sa kanya ng alipin kong tikbalang. Ate Luz,
tumingin ka sa bintana. Doon sa labas, sa likod ng puno. Nakikita ko, Glo. May isa nga malaking kabayong maitim at mabalahibo ang nakukubli sa likod ng puno. Nakatayo siya parang tao. At nakatanaw dito sa kwarto mo. Binabantayan niya ako. Kaya ng utos sa kanya ni Papa. Si Papa, oo, parang ulyani na. Hindi ko siya mapakiusapan na payagan kang makaalis dito. Ano kaya ang mabuti kong gawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Huwag mo akong iiwan dito. Hindi maaari. Bukas kailangan ko na umalis dito sa lumang bahay natin para makabalik na ako sa aking pamilya at sa trabaho ko sa Maynila. Isa lang ang paraan para makabalik ako sa Maynila. Ano? Anong paraan? Kung mamamatay, ang timalang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Pasok, Rudy. Bilisan mo! Kalma ka lang, Melda. Relax ka lang. Ano ako kinakabahan sa gagawin mo ngayong gabi? Bakit ka kakabahan? Ako naman ang kikilos. Ano ko? Kung hindi lang kita mahal, hindi ko gagawin yung inuutos mo sa akin. Kung hindi mo naman ako susundin, malamang magkalabuan tayo. Ano? Dahil ayoko sa babaeng hindi marunong sumunod sa gusto ko. Yan, napapasok na kita sa gate. At dito sa pinto ng kusina. Sige na, magbalik ka na sa kwarto mo at ako na ang bahala. Nahihimbi na si Sir Simeon sa kanyang kwarto. Alam ko na gagawin ko. Sige na, sige na. Paso mo, Blake. Hindi. Paano kung sasablay dati kong akit bahay? Sanay ako magnakaw. Rudy. Ngayon pala, asahan mo na. Mananakaw kong puting buhok ng tikbalang sa amo mong kurang. At ako magiging Panginoon ng tikbalang. Sakto. Tulog na tulog pa rin si Kurang. Kahit nakapasok na ako dito sa kanyang kwarto. Nagising siya. Inihanda kong panyong may pampatulog. Tinatagap ko sa ilong niya. Sige. Hindi ka ubras sa lakas kong gulong. Yan. Ngayon, umepekto sa kanyang pampatulog. Malaya ko nang makahanap ang punteriya ko sa kanya. Isa lamang ang malamang na pagtaguan niya sa iniingatan niyang puting buhok ng tikbalang. Dito sa bulsa niya. Ito. Tamang inaasahan ko. Nasa bulsa ni Kurang ang puting buhok ng tikbalang. Ngayong nakuha ko ng buhok na kahinaan ng kalimaw. Ako nang kikilalaning Panginoon ng tikbalang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ngayong nakalabas na ako sa bakburan ng bahay ng amo ni Melda at nasa akin ang puting buhok ng tikbalang.
Susubukan ko ang bisa nito. Sabi ni Melda, naging alipin ang kanyang among gurang tikbalang dahil nasa puting buhok ng halimaw ang kanyang kahinaan. Ang buhok na kukunin ko sa aking pusa. Ito yung hawak ko na ito. Hahaltakin ko ito. Ang tikbalang! Huwag maltakin ang puting buhok. Habang hinahalta ko ang puting buhok ng halimaw, namimilipit sa sakit. Maawa ka sa akin. Hindi ko nahahaltakin ang puting buhok mo, tikbalang. Hindi na kita pahirapan. Pero mula ngayon, ako nang kikilalanin mong Panginoon. Oo. Mula ngayon, halipin mo na ako. Ikaw lang aking Panginoon. Susundin mong lahat ng ipag-uutos ko sa'yo. Opo, Panginoon. Halipin mo ako. Magiging sunod-sunuran sa lahat ng ipag-uutos mo. Ganyan nga, tikbalang. Lumuhod ka sa harap ng iyong Panginoon. Melda? Ate Luz! Oh, bakit gulat na gulat ka? Ay, wala. Saan ka galing? Sa CR. Hindi ka nag-CR. Galing ka sa labas ng bahay. Nakita ko may pinalabas ka sa gate ng isang lalaki. Bago ka pumasok sa pintuan sa likuran ng bahay. Ate Luz. Sino ang lalaking yun, Melda? Sino yun? Aray, hindi ko siya kilala. Kom! Sandali, boyfriend ko siya. Bakit parang nanggaling siya sa loob ng bahay kanina? Ha? Kasi ano, nagnakaw siya, hindi ba? Oo. Ano ang ninako ng boyfriend mo dito sa bahay? Ano? Ang puting buhok ng tikbalang na iniingatan ng papa niyo. Puting buhok ng tikbalang? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Glo, ayon kay Melda, ang puting buhok ng tikbalang ang dahilan. Kaya naging maamo kay Papa ang maligno. Alam mo na yan, Ate Luz. Sabi na sa akin ni Papa yan. At ang puting buhok ng maligno raw, ang ninako ng boyfriend ni Melda kanina. Ha? Wala na kay Papa ang puting buhok ng tigbalang? Wala na. O, di kung ganun. Makakaalis na ako dito sa probinsya. Ngayong gabi. Ngayong gabi ka aalis dito sa loob ng bahay natin? O, habang natutulog pa si Papa, makakaalis na tayo dito, ate. Pero, Hindi na mauutusan ni Papang Tikbalang para pigilan tayo. Kaya wala nang panganib na umalis tayo sa bahay na ito. Ngayon din! Ano, Melda? Nagbabalak ang dalawang anak na babae ng amo mo na umalis sa malaking bahay nila ngayong gabi? Yun ang narinig ko sa pag-uusap ng magkapatid kanina, Rudy. Kaya tinawagan kagad kita. Ang alam ko, takot silang umalis dahil alam nilang may aliping tikbalang ang kanilang ama. Alam na nilang ninakaw mo puting buhok ng tikbalang. Ano? Paano nila nalaman? Pinilit akong paaminin kanina ng panganay ng anak ng amo ko eh. Pambihira ka, oh.
Teka. Baka maging sagabal ang mga anak ng amo mo sa plano ko eh. Ha? Plano mo? Nelda, ngayong may alipin akong tikbalang, plano kong mawala sa landas natin ang amo mong lalaki at ang kanyang mga anak para mapunta sa iyong lahat ng mga ari-arian na may iwan ng amo mo. Aalis na nga rito sa bahay ang mga anak ni Sir Simeon. Hindi natin sila hayaang makaalis ng buhay. Paano? Bahala ng alipin kong tikbalang. Tikbalang! Tikbalang! Ayun. Panginoon, Mapit ka sa akin. Panginoon, maaari mo kong tawagin kahit hindi mo nakaltakin ang aking puting buhok. Gusto ko lang makasigurong darating ka sa pagtawag ko. Nasa puting buhok ko na nasa pag-iingat mo ang aking buhay. Kaya nasasaktan ako. Nahihirapan kapag hinakaltak mo ang aking puting buhok. Tinawag kita dahil may iutos ako sa'yo. Turan mo, Panginoon, at aking susundin. May 2 anak na babaeng dati mong Panginoon na si Mang Simeon. Kilala ko ang kanyang mga anak. Nasa kanilang lumang bahay ang 2 yun. Ngayong gabi, nagbabalak silang umalis. Wala na sa pag-iingat ni Mang Simeon ang aking puting buhok. Hindi na niya ako alipin. Hindi na siya ang aking Panginoon. Hindi na niya ako mautosang magbantay sa kanyang mga anak. Hindi mo nababantayan ang 2 anak ng dati mong Panginoon, kundi papatayin mo sila. Papatayin ko ang mga anak ni Mang Simeon. Ano? Masusunod mo ba ang gusto ko? Magagawa mo bang patayin ang mga anak ng dati mong Panginoon? Dali, Ate Luz. Lumabas na tayo sa gate. Glo, aalis ba tayo rito sa lumang bahay natin nang hindi tayo nagpapaalam kay Papa? Kapag nagpaalam tayo sa kanya, malamang hindi tayo payagan. Lalo na ako. Kaya nga ngayong gabi na tayo aalis dito. Para bago magliwanag, nakabalik na tayo sa Maynila. O sige. Lumakad na tayo. Sige na. Kapag nakita tayong tricycle, arkilahin na natin. Para maihatidagan tayo sa terminal ng bus. Oo. Ay! Ate Luz! Tikbalang! Hindi kayo makakalis ng buhay. Malapit siya sa atin! Dali na! Takbo! Takbo! Teka! Glo, hindi mo ko! Hindi kayo makatakas. Iwan mo ako, balik ka! Iwan mo ako! Walang tisil sa akin ang panlalaman mo. Tatadyakan ko ang katawan mo. Tuturugin ko ang mga buto mo. Papatayin kita. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Ano? Glo? Ang Atilus mo? Pinatay ng tikbalang? Oo, Papa. Kaya nga tumakbo ko pabalik dito sa bahay. Ginising ko kayo. Bakit ginawa niyo ng malignong yun? Hindi siya dapat kumilos nang hindi ako nag-uutos. Magbabayad siya. Pa, anong kinakapahan niyo sa bulsa? Ang puting buhok ng tikbalang. Yun ang gagamitin ko para pagbayarin siya sa ginawa niyang pagpatay sa iyong kapatid. Pero
nawawala sa aking bulsang iniingatan kong puting buhok ng malinaw. Ninakaw ho yun ng boyfriend ni Melda. Ha? Hindi maaaring mangyari yun. Malamang na yung boyfriend ng kasambahay niyo nag-utos at ikbalang na patayin si Ate Luz. Oh, magbabayad sila. Ah! Saan kayo pupunta? Hahanapin ko si Melda at ang boyfriend niya, pati ang tikbalang. Pagbabayarin ko sila sa pagkamatay ni Luz. Papatayin ko rin sila. Papa! Papa! Paglabas niya ng bahay, sumunod ako agad sa kanya. Pero hindi ko na siya nakita. Saan kaya ay nagsuot? Oh! Tikbalang! Hindi ka rin makatatakas. Pagbabayaran mo sa papa ko ang ginawa mong pagpatay sa aking kapatid! Hindi namin yung ama ang aking Panginoon. Lumayo ka sa akin! Kaya ng ginawa ko sa kapatid mo. Tatadyakan ko rin ang katawan mo. Tutulungin ko rin ang mga bato mo. At patayin din kita. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Melda! Sir Simeon? Walang yan! Bakit po, Sir Simeon? Bakit po kayo biglang pumasok dito sa kwarto ko? Parang galit na galit kayo. Talagang suko sa impyerno. Ngit-ngit ko sa'yo. Bakit po? Ano pong kasalanan ko? Hinakaw ng boyfriend mo. Iniingatan ko puting buhok ng tikbalang. Hindi po ako nagnakaw. Malamang nakasabot ka. Hindi po! Papatay kita. Huwag po, Sir Simeon! Huwag niyo po ako papatayin! Hindi mo matatakasan ang ikit ko, Melda. Kahit saan ka magsuot, masusundan kita. Mapapatay kita! Rudy! Rudy! Melda, narito ako. Mabuti na rin walang malapit sa bahay ni na Sir Simeon. Sinalubong kita dahil sa pagtawag mo sa akin. Sabi mo, galit na galit sa yung amo mong gurang. Oo, Dahil nalaman niya ako nagnakaw sa iniingatan niyang puting buhok ng tikbalang. oo. Kaya nga tinakasan ko siya. Kung hindi ako nakalabas agad sa kanyang bahay, malamang napatayin niyo na ako. Sige, kalma ka lang, kalma lang. Malamang hanapin ako ni Sir Simeon. Pati ikaw. Walang problema. Baka may baril siya. Kahit may baril siya, may tikbalang ako. Rudy. Ang amo mong gurang, Melda. Siyang susunod na ipapapatay ko sa alipin kong tikbalang. Melda! Nasaan ka? Lumabas ka! Alam ko nagtatago ka lang sa paligid. Walang hiya ka. Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Labas! Kapag hindi ka lumantad, papuputokan ko ang likuran ng mga puno. Hanggang sa mapatay kita. Ang Simeon, Tikbalang, isa ka pang traidor. Pinatay mo ang panganay na anak ko. pati ang bunsong anak mo pinatay ko sa utos ng bago kong Panginoon. Impakto ka. Patong-patong ang atraso mo sa akin. Tatanda rin kita ng bala! Hindi mo ko mapapatay. Tumatalbog lang sa katawan mo, mga bala. Kaya ng ginawa ko sa mga anak mo. Tatadyakan ko rin ang katawan mo.
Tuturugin ko ang mga bato mo sa utos ng bago mong Panginoon. Papatayin din kita! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ate Luz, patay na ako. Kaya nagpapalutang-lutang na lang ako sa kawalan. Pareho tayo, Glo. Patay na rin ako. Pareho tayong pinatay ng tikbalang. Kaya nga, mga kaluluwa na lamang tayo. Luz. Glo. Ah! Patay ka na rin? Oo. Gaya niyo. Pinatay din ako ng tikbalang sa utos ng nobyo ni Melda, ang bago niyang Panginoon. Wala talagang konsensya ang nobyo ni Melda, Ate Luz. Ninakaw na niya puting buhok ng tikbalang ni Papa. Pinapatay pa niya tayo mag-aama sa maligno. Magbabayad siya. Apa? Titiyakin ko sa inyo, mga anak. Magbabayad ang nagpapatay sa atin. Magbabayad siya ng mahal. Arda, masasarap ang mga pagkain at inumin dito sa bahay ng dati mong amo. Mahilig kasi sa mga mamahaling pagkain at inumin si Sir Simeon nung nabubuhay pa siya, Rudy. Ngayong wala ng amo mo, kasama ng mga anak niya, ikaw nang magmamay-ari sa lahat ng naiwang ari-arian na nasirang amo mong gurang. Tayo, Rudy. Ang sa akin ay sa'yo na rin. Tama ka, pero hindi ako nakukontento sa mga ari-ariang naiwan ng amo mo. Mas mahalaga sa akin ang kayamanan. Kayamanan? Oo, mga ginto at brilyante. Walang naitatago mga ginto at brilyante si Sir Simeon. Ang dati mong amo, maaaring walang ng mga yon. Pero antik ba lang? Ha? May mga ginto at brilyante ba ang tikbalang? Malamang. Mabuti ko ibigay niya sa'yo. Kung may natatagong kayamanan ng tikbalang, ibibigay niya sa akin yon. Sa ayaw at sa gusto niya. Kung hindi, Kung hindi ano? madali lang sa akin na patayin siya. Ha? Sa pamagitan ng kanyang kahinaan. Ang kanyang puting buhok. Kaya lang lahat ng aking kayamanan. Magaling. Magaling, tikbalang. Ang daming bar ng ginto at brilyante. Ang dala ng tikbalang, Rudy. Sabi ko na sa'yo, Melda, may kayamanan ng tikbalang. Bilyon-bilyon ang katumbas na halaga ng mga ginto at brilyanteng dala niya. Panginoon, ibinigay ko na sa iyo lahat ng aking kayamanan. Dahil nakako ka, kapag nabigyan kita ng kayamanan, isasahuli mo na sa akin ang aking puting buhok. Isa akong taong may isang salita, tikbalang. Marunong akong tumupad sa aking pangako. Isahuli mo na sa akin ang aking puting buhok. Ang iyong kahinaan, nasa loob ng drawer ng cabinet na yun. Kunin mo at malaya ka na. Salamat, Panginoon. Paalam, tikbalang. Ha? Panginoon,
Wala ang aking puting buhok dito sa kabinet. Talagang wala riyan. Dahil narito sa bulsa ko. Eto. Rudy, bakit hawak Ha? mo pa rin yung puting buhok ng tikbalang? Bakit hindi ka tumupad sa pangako mo sa kanya? Naisasoli mo sa kanya puting buhok niya. Melda, hindi ako gunggong. Nagsisiguro lang ako na hindi niya tayo magagantihan. Kaya ngayong nakuha ko ng kayamanan niya at wala na tayong mapapala sa gunggong na tikbalang na ito, susunugin ko ng kanyang puting buhok. Ito. Huwag! 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 Mamamatay ka, tikbalang! Mamamatay ka! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Rudy, nang sunugin mo ang puting buhok ng tikbalang, nangisay siya hanggang bumagsak na wala ng buhay. Ngayon wala na tayong problema, Melda. Sa dami ng mga ari-arian ng dating amo mo, kasama pang kayamanan ng tikbalang na napa sa atin, magbubuhay rin at hari tayo. Wala tayong gagawin kundi maglibot sa buong mundo at magpasarap sa buhay. Magbabayad kayo, mga taong walang buti. Rudy! Bumangon! Nabuhay ang tikbalang! Paano siyang nabuhay uli? Sinulog ko ng kanyang natatanging kahinaan. Naging abo ng kanyang puting buhok. Hindi ko na patatagalin ang buhay niyo, mga taong Sandali walang lang. kaluluwa. Ha? Sabay ko kayong tatadyakan. Sandali, di pa lang. Sunugin ang inyong mga bato. Sandali. Sabay ko kayong papatayin. Sandali. No! Ibinuro na ng mga tao ng simbahan na labi nating tatlo. Namatay tayo sa kagagawa ng mga taong walang konsyensya. Ngunit nagbayad din sila sa kanilang kabuhungan sa pamamagitan ng pagsalib ng aking kaluluwa sa walang buhay na katawan ng tikbalang. Ngayon, nagkaroon na ng hustisya ang kamatayan natin. Matatahimik na ang ating mga kaluluwa sa kabilang buhay. Oo. At sa pagkawala ng tikbalang, hindi na mauulit na muli pang magkaroon ng lagim dahil sa puting buhok ng tikbalang. Gaano man daw katuso ang isang tao, walang pag-ibig magsabog ng lagim, nagiging biktima rin ng pagsik ng kapangyarihan ng kampo ng dilim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang puting buhok ng tikbalang sa isa na naman gabi ng lagi.